Dear DJ Cory, kinahanglan ta ka, pero gulpi ka lang nadula. Good day sa imo, DJ Cory. Isa ako sa mga followers mo. Una, nagpadala na ako sang sulat ko sa imo sang una. About sa best friend ko. Subong naman is about sa best auntie ko. Itago lang ako sa ngalan ni Joy, 31 years old. Halin sang gamay, kami sang magulang ko nga lalaki, alaga na kami sang tita namon nga utod ni mama. Kag, kada magkadto sa probinsya si mama kag papa para magbaligya, ginabili nila kami kay Tita Erna. Kadako gid sang party niya sa kabuhi namon. Hasta nga nagdalaga ako, ara siya permi para sa akon. Permi niya ginahambal nga ako ang paborito niya nga hinablos. Kung may hindi pag-intindihan ay sa pamilya o kung ano man nga problema sa pangabuhi, ara kami para sa isa kay isa. Sa akon siya nagahibi kag nagapautwas ang iya hibubunot. Labi na gid sang nakapamana siya kag naka-experience ang kabudlay sa pangabuhi. Mahambal ko nga isa siya sa mga magahod sa lugar namon. Literal nga gahod ba akig man o kun masadya. Sobra ka prangka gani kung kaisa ma-misinterpret sang iban. Nagabot ang panahon nga nagka-problema sa sulod sang balay. Rason kun nga nagsipak sila sang banan niya upod ang ila anak nga baby pa lang that time. Nagabulo bisita na lang sila sa balay. As sa isa ka adlaw hinali lang nga hindi na siya makalakat. Hambal nila daw hiwitan kuno. Isa siguro sa mga katrabaho nila o kon kasilingan. Sa ginsaylohan nila nga na-misinterpret siya. Umpisa sadto hindi na sila makahalin. Gani, diri na lang sila liwat ng star sa amon. Daw, isa lang kami ka-compound sa amon lugar. Parti-partida ang mga balay para sa ilang mag-ulutod. Kadamo sang pag-antos kakabudlen iya na agyan. May isa ka beses nga nakita ko siya nga nagakamang panaog sa hagdan. May time nga naka-walker siya. Basta nga nakayan niya nga maglakad nga wala sang walker pero wala na nagbalik sa normal nga paglakad. Sa pila ka tuig nga nabudlayan sila sa pangabuhi nila, wala sa gihapon nagakadulang ila suporta sa amon. Nabatsyagan ko gid ilabi na gid sa akon. Kapin pa kung makita nila nga do alang-alang gid. Sa tanan nga challenges namon sa pangabuhi, ara siya nagasuporta. Bisan sa pakikipagrelasyon ko. Insakto man akong sala, ara siya. Wala niya ko ginabilin sa tabtaban. Nakatrabaho siya sa isa ka government office. Sa kadugayon, may nakilala siya nga tao nga nagapautang sa bilog nga opisina. Ginsaligan siya sini nga mangin financer niya. Ginsaligan siya sini kag nangin financer niya. Nagapautang na siya bisan sa mga kakilala namon. Amat-amat nga nangin maayo ang pangabuhi. Nakapakayo sang balay nila, nakapundar sa mga gamit. Kag tungod diri mas nabatsyagan namon nga wala niya kami ginapabayaan. Sa kada tion nga may ara siya, sigurado nga may ara man kami. Gusto niya permi malipayon ang pamilya. Nagasupport siya sa mga ginabaligya namon hasta sa panahon nga ato wala niya gid kami ginpabayaan. Nagabot ang adlaw nga na nagka-diabetes siya. Naapektuhan ang iyang eyesight. Ako ang upod niya sa mga check-ups, pati ang agot niya nga utod kag anak niya. Hasta nga naglala ang diabetes niya. November 16, 2019, sa gusto niya nga mapasadya kami, ginlagaw niya kami pakadto sa Boracay, sakay sa van. Tanan gin-shoulder niya, pati pagkaon. Pero dito na nag-umpisa ang tanan. Sa sobra namon nga lakat, natipalo gali siya. Gintago niya ato sa amon, kag napilasan siya, kag naglala ini. Ay, bago lang kasulod ang year 2020, sang kinahanglan niya nga utdan sang batiis. Masakit, pero
Amo lang gid ng pamaagi. Pero halin sang una, strong katama ang personality niya. Naka-recover siya kag pila ka bulan lang nakabalik siya liwat sa trabaho. Madamo siya inagyan nga pagtilaw, madamo man ang blessing. Pero ang pinakamasakit, sang nag-abot ang tuig 2022. July 2022 sang naobserbahan namon ang pagbago, ang pagpangluya sa mga hulag niya, ang iya mahinay nga tingog, kagang iya mahinay nga paghambal. Nagdesisyon kami nga ipa-check up namon siya. Nagataas giling sugar niya kag creatinine. Naglapaw na sa 120 nga boundary. Nangin 137. Amo na galing rason kung nga nagapalang luya siya. Nabalaan man namon nga na mini-stroke gali siya. Gani damo siya sa mga bagay nga hindi madumduman kag nagapilitla siya ko maghambal. Madamo nga bulong ang reseta sa iya. Ginamonitor namon siya sa balay. Tanan pati sa pagkaon, pag-inom sang bulong. Then after 1 month, nagpa-check up kami liwat, taas gihapon ang sugar niya. 245 na ang creatinine niya. Ginakulbaan na kami tungod ginalikawan namon nga madialysis siya kung magtaas pagid. After a month of monitoring and check-up, nagnubo ang sugar niya pero 356 ang creatinine niya. Kag napilasan pa siya sa piyak niya nga tiil. Isa ka adlaw, nakabatsyag na siya sang sakit sa piyak niya nga tiil. Ang ginutdan. Nagahibigid siya sa kasakit. Amo man tong adlaw nga daluon namon siya sa ospital tungod nahadlok na kami sa ginabatsyag niya. Mas nagniwang pagid siya kag nagluya. Sa emergency namon siya gindala. Bisan pa paano, balaan namon nga mas mamonitor siya didto. Ang masubo lang didto, isa lang ang pwede nga magbantay. Bawal ang bisita. Ang anak niya ang nagabantay sa iya. Adlaw-adlaw, nagadulong kami pagkaon sa iya. Tanan nga kinahanglan nila ginadala namon. Salamat sa mga tao nga nagasuporta sa amon. Sa kaluoy sang Diyos, tanan nga kinahanglan niya na kaya man nga ihatag. Except sa mga bawal. 1 week na sila sa ospital, sang nagtawag sa akon, kag naghambal nga gusto niya sang burger steak. Kasakit sa buot nga hindi namon mahatag ang gusto niya tungod sa creatinine niya. Madamo siya sa mga gusto, mga request. Pero bawal gid. 2 weeks na sila sa ospital sa mag-umpisa siya dialysis. Ginakulbaan kami kay base hindi makaya sang lawas niya tungod maluya na gid siya. First dialysis, okay man siya. After 2 days, ginoperahan ang tudlo niya sa tiil. Pagkadason nga adlaw, second dialysis niya. Then the next day, third dialysis niya. Nag-video call ang tito ko para ipakita siya sa akon, pero nagapiyong siya. Daw nagatulog. So, hambal ko later na lang. Pagtawag niya liwat, hambal sang tito ko, tapos ako ng dialysis. Nabudlayan ko no nga maginhawa ang tita ko. Ginpakita niya sa akon nga nagapiyong lang si tita. Pero daw nagakuriit. May lain ako nga nabatsyagan. Ginakulbaan ako. Nakita ko nga may mga nurse na. Hambal sang tito ko, kadto nakamudi. Sabat ko, sige, pukawon ko lang ang agot kanday tita. Isa sa mga utod ni tita nga wala gid naga-surrender sa iya. Bago pa kami mahalakat, gintawgan ako ni tito. Kag wala na ko no si tita. Daw bumbato nga naglupok sa pamatinaan ko. Nga balaan ko nga nabudlayan na siya pero padayon siya gihapon nga nagabato. Ka-unfair lang kay sang time nga to hopeful ako nga makapauli pa siya sa balay. Kasakit? Until now, kasakit sa gihapon sa dughan ko. Kasakit sa gihapon na sang Christmas, New Year, kag sa mga maabot nga okasyon may kulang na. Tita Erna, salamat sa pagpalangga sa amon tanan. Sa pag-alalay kag pagpalangga kay mama. Never mo siya matiis. Never mo kami matiis. Kung nag-enjoy ka, gusto mo kami man. Dabo pa ko gusto i-istorya si mo.
Salamat sa kabuhi mo. Salamat nga na-appreciate mo ang tanan nga bagay nga pinagsamahan naton. I love you so much. Kasakit para sa akon. Ang paborito mo nga hinablos. Pero ang importante subong hindi ka na makabatsyag sang sakit. Rest in paradise with our Lord. Upod mo na ang duha mo ka anak, kag sinanay, kag tatay, pati si Manong Ando. Balaan ko masadya ang langit subong. Magahod tungod ara ka. We all love you. October 28, 2022. Isa sa pinakamasakit nga adlaw para sa amon. Pero matawhay na para sa imo. Hasta diri na lang ako, DJ Cory. Love. Joy. Knows mo na bala ang Growtol? Ang Growtol ang pinakakumpleto, advanced premium and affordable multivitamins para sa mga babies, bata, teenagers, and young adults. Kag para naman sa mga young adults nga nag-edad 12 years old pataas, may ara man sang Growtol Mega. 1 capsule per day lang, sapat na! Para naman may energy ka, makapabakod man sang immune system mo, mangin matalas ang pinsar mo, mangin normal man ang blood circulation mo, maka-improve pa ini sang imong skin appearance, kag syempre, makapanami ini sang tulog mo.